Hey, chill o casual na usapan ba ang hanap nyo? How about some life experiences? Tara, pag-usapan natin yan. I'm Jay. I'm Josh. I'm Ran. Welcome to XP Sessions. Sessions. Ikaw rin, ano bang takeaway mo doon sa sinabi niyang ano? Yun, tama naman yung sinabi niya No. na ano yung sorting one. Hindi naman sorting ni Pedro di ba? Tama. Malay natin, kung si Glenn, malay natin kung hindi siya sinwari, nakuryente siya sa ginagawa niya. Lahat ng malas kay Jesman. Nawala ng attention. Natulog pala yung Bira. Total, may special guest nga tayo samantalahin natin yung chance. Patay tayo dyan. Minsan na mangyari na dalawin tayo ng CEO ng XP Sessions. Yun. So, bigay muna tayong title ng episode na to. Ako, titlean ko to ng If Only. Yan. If Only. Ikaw, Josh. Ano ba? Si Ren, ikaw Ren. Maganda yung kay Ren eh. No regrets. No regrets, no surrender. No regrets. Ikaw, Josh, may naisip ka ba title? No regrets. Mga lumipas na sandali. Oh, yun, no? Mga hindi may babalik. Yun. In this episode, papasadahan natin yung mga naging regrets ni Jess sa buhay niya. Yun. And Sana lang kung ganito. Ako sa talaga huli, hindi, kami, mag-share din kami ng mga Lahat nila natin. Kasi si Jay, kinuha siyang model ni Vicky. Vicky. Vicky Bello. Hindi siya napaputi. Yun lang. Sana hindi mo na tinanggap pala. Napaya si Vicky Bello dun eh. Binaya mo, hindi ako puputi, sabi. Egul. Nakahiya si Vicky. Napaya si Vicky Bello dun. Dami ko So, na yun. gastos. Ito, hot seat. Mabilisan lang. Top 1. Top 1 agad. Top 10 mo. Hindi. Paano ba? Ranking ba to? Hindi, Wag na, sige, wag na. bigay ka na lang ng unang Umpisahan mo na. regrets. Ano yung pinaka-light muna? Huli natin yung pinaka-mahirap. Pinaka-recent o Recent na lang muna, Ikaw kung ano sa mag-umpisa. Yung naisip. Jowa ka sa bakla, nagpa-support ka sa bakla. gagawa lang ganun. Siguro, umpisa ko na lang sa Sige. umpisa ko na lang siguro sa yun nga sa career, sa regrets sa career. Oo. Yun nga, nasabi ko na din siguro kanina yung sa yung chance ko na makapangurakot, 'di ba? Kasi, regret. nung time na nag-graduate ako ng college, may chance ako para makapasok sa government agency. Ang kailangan ko lang talaga is i-push yung makapasa ako sa civil exam. Tinry ko pero bumagsak ako. Pinasubo ko ulit na ipatry sa akin. Kaya lang di na ako nagbaka sakali kasi yung time na yun, nakapagtrabaho na ako sa BPO eh. So, isa yun sa pinakamalaking regrets ko na kung sana ipinush ko na makapasa ako ng civil exam. Baka ilang taon na ako sa gobyerno ngayon na Ano yung ano yung dahilan ba't ka bumagsak doon? Kulang sa review, hindi mo sineryoso, ayaw mo talaga? Mahina talaga utak ko eh. Siguro yun yung reason. Pero, regret ng tama na magulang mo din yan yun. pag ganyan. di rin nag-review. Wala lang, yung parang nilaro lang, ganun. Yung hindi ko man sineryoso, ganun. Basta Teka. pinapunta na lang ako dun. Ikakat ko to, Bakit? Hindi ko masasabing mahina ang ulo ni Jasmine eh. Feeling ko talaga hindi lang sila nakapag-prepare nun. Ba't Biglaan ikakat mo kasi to yun eh. Okay naman. Kakat mo si Hindi, Jasmine. ikakat ko lang yung sinasabi niya. Ikat ko lang yung sinasabi. Okay. Ito lang siya.
Totoo kasi hindi naman talaga mahina ulo ni Jessamine, eh, marunong naman talaga 'to, eh. Yeah. Feeling ko talaga hindi lang siya nakapag-prepare talaga nun. Kasi kung may gagawin kang bagay na hindi mo pinaghandaan, 'di ba? Hindi ka naman gifted. Hindi naman lahat Yan. gifted para makuha kaagad 'yun, 'di ba? Yan yung magiging flow ng episode na to. Yung sasabihin ka, ikakat ka namin. Hindi! Oo. Mali yung sinasabi. Mali ko. Mali ka eh. Hindi regrets yan, kamalian mo yan. Hindi ako, naniniwala ako na, kasi sabing mo nga nung last episode, sa inyong apat, ikaw lang nakatapos eh. So parang, pupunta tayo dun sa kasabihan nga nila na you're overestimating what you cannot do while underestimating what you can do. Parang, Read mo, sa Tagalog. parang ina-underestimate mo yung mga kaya mong gawin, pero yung mga hindi mo kayang gawin, yun yung mga talagang ina-overestimate mo na. Yung parang tipong inisip mo katulad- pa lang, pinuhinaan ka na ng loob, mga ganun. Katulad yan, in-underestimate mo yung ability mo na, yan, sinasabi mahina yung ulo mo, ganyan. Well, in fact, hindi, kung mag-aaral ka lang na ano. Yun. Next na. Next na. Okay na. Next regret mo. Sige, next tayo. So, Marunong talaga 'to, eh. Feeling ko. So, Nasa itsura naman eh. Ha? Nasa itsura naman, marunong siya, di ba? Gagi. Next regrets ko yung isang opportunity na binigay ng tropa. So, shout out sa tropa ko si Glenn, nasa Canada. Love you, bro. Yun. So, yun. Nung time na makapasok ako sa BPO, that was 2012. Yung tropa ko na yun, nagtatrabaho na siya noon as an IT personnel sa isang hotel dito sa Friendship, sa malaking hotel dito sa Friendship. Pwede bang banggitin yung pangalan? O baka Pwede yan. copyright? Libre ano nga yun sa kanila eh, kung sakali yun, di ba? Doon sa Grand Palazzo, alam ko yun. Hindi ko alam kung yun yung natatandaan ko. So, nung time na yun, ako, kahit pa paano, sumasahod na ako ng medyo disente. Kasi 2012, pag sumahod ka ng mga nasa 14 to 15, disente na yun. 2012? Decent, ano na yun, di ba? Na sahod na yun. So, yun yung sahod ko noon, na nasa 14 to 15,000 monthly. Ang sinasahod ko, yung tropa ko na yun, ang sahod niya nasa 8,000 isang buwan. So nasa, isipin mo, 4,000 lang per cut-off ang sinasahod niya. But nung time na yun, pinipili niya ako na, bro, tara samahan mo ako, total nakagraduate ka ng ComSci, hindi naman malayo sa IT na pinag-graduatean ko. Sama ka sa akin, sabi niya sa akin, eventually, magpe-pay off kung gagawin natin, sabi niya. So ako naman nasa isip ko, na 15,000 na to, going 16, tapos ikaw 8 pa lang. Parang dito na lang muna ako, mapapalaki ko yung sahod ko rito. Then, lumipas yung panahon, nagkaroon na ng experience siya, nagpalipat-lipat na din siya ng mga company. Nagkita kami one time kasi may parang may ihahatid akong gamit, ganun, para sa kanya, ganun. Tapos, open naman kami kasi sa isa't isa ng tropa ko dahil sobrang parang mag-best friend kami noon eh. Thesis mate ko kasi yan nung ano. So, nagkatanungan kami ng sahod. Ako napaka-proud ko sa sahod ko kasi 35 na ako nung time na yun eh. 35K monthly. Siyempre nung mga 2019 na tayo, 2018, proud ko na sa sarili ko. Ang laki na ng sahod dito eh. 5 figures di ba? Tangin na nung sabihin niya yung sahod niya, nanlumo ako eh. Bakit? Kasi kaka-hire niya lang, under probation pa siya for IT manager. Nasa 60K na yung sahod niya. Tapos, pag na-regular siya, 80. Tapos doon niya sinabi sa akin, di ba sabi ko sa'yo, magpi-pay off to pre, sabi niya sa akin. Kaya yan, sabi niya, pinakita niya, may bago siyang Innova. Tapos ako nagmumotor pa din. Alam mo yan. Regrets na isang regrets din na bakit hindi ko
Pero naisip ko rin, yung swerte kasi ni Juan, di naman swerte ni Pedro eh. Magkaiba kami ng sitwasyon. Nagkaroon lang siguro ng regrets kasi binigyan niya ako ng chance Chance. na hindi ko naman na-foresee, di ba? Hindi ko naman na-foresee yun. Pero okay lang din na masaya naman ako para sa kanya. Yung inggit ko naman, in a good way naman eh. Ngayon, yung tropa ko, nasa Canada na, IT manager pa rin, at feeling ko milyonaryo na yun eh. Hindi mo ba sinabi na, bakit Innova ka na yun, di naman kayo masaya. Walang ganun. Mas gusto pa rin tong motor, ang lamig-lamig kaya pag ride. Hindi, ang takeaway natin dyan sa sinasabi ni Jess is minsan kasi yung short, nga ba to? Short thinker tayo eh. Yung kung ano lang nandito sa harap natin, yun lang nakikita natin eh. Katulad nun, yung kung ano yung kasama mo na yun, malamang na yun nga, nakita na niya kung saan siya pupunta nun eh. Pero tama rin yung sinabi mo kanina na hindi, depende pa rin sa tao kung magsasucceed sila dun sa pinili nila eh. Mali mo, binigyan ka nga rin niya ng chance, pero magkaiba kayo ng effort ng ginawa eh. So, nakuha mo man yung chance na yun, hindi, posible rin na hindi ka mapunta sa ganung sitwasyon eh. Nasa 58K ka lang, ganyan. Chance. Yan. Lugi ng 2,000. Minus to. Ikaw rin, ano bang takeaway mo doon sa sinabi niyang Tama naman yung sinabi niya na yung sorte ni Juan, hindi naman sorte ni Pedro di ba? Tama. Malay natin, kung sinorte si Glenn, malay natin kung hindi siya sinwari, nakuryente siya sa ginagawa niya. Lahat ng malas kay Jasmine. Nawala ng extension. Nasunog pala yung Bira. Ikaw, Josh. Yung swerte na isang tao, tulad ng swerte nung kaibigan niya, di ba? Hard work pa rin naman nila yan. Yun nga, sabi nga na rin, nasa hard work pa rin, di ba? Feeling ko, pag oras mo na eh. Kung mag-iis mo lang yung masenso, no? Oras mo na Hindi, pero gusto ko yung sinabi mo na kasi nakalimutan ko na. Napako yung sa Innova eh. Kay Jeswell? Yung sinabi ni Jasmine kanina. Na, ang regret mo lang doon is yung chance. Yung chance. Yung chance hindi lang. Hindi mo nasubukan. Minsan mas maano talaga yung chance na hindi mo ginrab. Mas siya eh. Mas malaking regret. Oo. Na hindi ka nag-take ng risk kaysa dun sa tinake mo tapos nagkamali ka. May natutunan ka. Di ba? Kaysa yung, katulad niyan, hindi mo ginrab yung chance. Mas matindi yung sa'yo niyan eh. Impact. Yun. Siguro, ginrab ko yun. Nasa santi na ako. Posibilidad. Mga posibilidad na hindi mo na malalaman kung kasi yun nga. Kinat mo na agad eh. So yun. Next. Siguro itong next na to, huli na to. What? Dinudog show nyo na ako eh. Hindi pa. Ano pa? Wala pa 30 minutes. Dalawa pa? Nasa 5 minutes pa lang tayo eh. Mga light, na lang siguro, mga light regrets na lang siguro. So, itong next na to, medyo to. Ito yung medyo gusto ko na Gustong regrets ba? Hindi naman gustong regrets. Para bang ito yung parang hindi ito yung parang recent lang. Recent ba yun? Okay, pwedeng recent. Ganun. About sa naman to, about sa sasakyan naman to. About sa sasakyan. Opportunity dumating na pinagpalit ko. Ito naman pinagpalit. Yan ang title. Okay. Pinagpalit. So, yun, back 2019. Ano pa ako nun eh?
Single pa ako nun eh. Wala pa akong jowa. Talagang ang trip ko nun sa buhay talaga is mag-ride. Kala ko, Mag, trip ko ah, sa buhay. mag-ride talaga, mag-travel, ganun. So, nagkaroon ako ng chance na makapag big bike, at least 400cc. Wow. So, nung time na yon meron akong 180cc na motor na ginagamit pang trabaho. Tapos merong lumang pickup si tatay ko na pinang-co-construction na hindi na ginagamit kasi nakabili na siya ng bagong sasakyan niya. Yung pickup, ginagamit na lang sa panghakot-hakot ng mga gamit. So, nung 2017, kinuha ko yung sasakyan na pickup sa tatay ko. Sabi ko, ayusin ko, gawin kong pan-daily para meron akong sasakyan pag umuulan, ganun. May magamit ako, hindi yung lagi ako nakamotor. Tapos nung 2019, nung nag-boom lumakas yung business ng tatay ko 2019, binigyan niya ako ng opportunity para i-upgrade yung sasakyan. So, nung time na yon pinapili niya ako kung bibilin ko ba yung big bike na gusto ko o ito yung dagdag na pera, ibenta mo yung lumang sasakyan, dagdagan ko ng pera, then bili ka ng bagong sasakyan, sabi niya sa akin. So dahil ako nung time na yun, mahilig talaga sa motor, mas pinili ko yung motor na eventually medyo may konting regrets kasi kung nagbagong sasakyan sana ako, hindi masyadong mahirap yung naranasan ko sa sasakyan kasi talagang okay. luma yung sasakyan eh, madami ka talagang ipapagawa eh. Sa computation ko nga mula nung 2017 hanggang ngayon nasa 400k to 500k na yung nagagamit ko sa kaka-maintain lang nung sasakyan ng mga pyesa kasi halos yung makina na lang yung di napalitan eh. Lahat ng parts na palitan na eh. Na napapalitan ko na eh. So yun lang, light regrets lang na kung pinili ko sana na ibenta yung sasakyan, tinanggap ko yung 300,000, bumili ako ng bagong medyo modelo, kahit second hand, baka nakabagong pick-up ako ngayon o bagong sasakyan. Pero mas pinili ko yung big bike na 400cc eh. Kayo, anong take nyo dun? Kung kayo nasa sitwasyon ni Jess. Sana remind natin si Ren. Ayun. Pipiliin ko yung sasakyan, syempre. Pang matagalan. Tsaka, mas madami kang mapaggagamitan sa sasakyan eh. Diba, kita mo yung 400,000 na gastos mo eh. Tapos kalahati nun, puro ilaw lang yung gastos nun eh. 100k sa ilaw eh. Mahilig sa ilaw to eh. Ikaw, Josh, tingin mo? Para sa akin, ano pa rin yun. Tamang choice pa rin yung kanya. No? Kasi kung ano yung makapagpasaya kasi sa'yo nung time na yun is yun yung tamang decision eh. Parang habang lumilipas lang yung panahon, dun lang lumalabas kung ano yung totoong kailangan mo. Parang dun lumalabas mo. Oo. Ano lang yung dapat pinili mo noon. Pero yung time na yun na pinili mo yung kung ano yung pinili niya, yun talaga yung makapagpasaya sa kanya. Oo, naging masaya naman ako eh. Di ba? Yun. Parang nasa kayo dun eh. Hindi, wala, gagi. Oy, binata ka pa, nabanggit mo, sabi mo eh. Hindi eh. Ride ang gusto mo nun eh. Lumipas lang yung panahon, nakita niya yung mga kakilala niya siguro na dami na magaganda sa sasakyan. Doon lang niya siguro naisip yung regret na yun. Pero yung moment na yun, napili niya yun. Hindi kundi ano pa rin. Yun yung nakapagpasaya talaga sa kanya. Ano kasi yan eh. Siguro ano siya. Ang natutunan ko sa mga regrets na yun, isang natutunan ko dyan is kapag gumagawa ka ng desisyon, kailangan isipin mo yung pangmatagalan, hindi lang yung ngayon. Para hindi ka ganong magsisi. So, mapapagandaan mo eh. Kasi yung ginawa niya, ito yung gusto ko ngayon. Ito yung pipiliin ko. Hindi niya naisip yung future pa na mangyayari. Akala ko kasi noon
Dahil goods naman yung pickup, nagagamit ko naman siya. Kala ko ganun lang, kala ko gas and go. Hindi pala. Ano pala Akala talaga? mo lang pala yun. Gastos then go. Gastos. Ganun. Oo. Isa pa, tulad ngayon dahil sa paiba-iba yung panahon. Di ko rin nagagamit yung motor. Tapos syempre yung mga tropa ko nagsitandaan na. Hindi na rin kami nakakapag-ride. So, yun din. Medyo maiisip mo na, sayang kung pinili ko yung mas upgraded na sasakyan. Kasi yung mga tropa niya nakakabili ng big bike ang kailan na gusto. Nakakabili ng sasakyan. Siya, hindi naman eh. Nandun din sa time na hype kasi nung time na yun yung lahat ng mga tropa ko, isa-isa, nagsi-upgrade ng big bike to 600cc, mga ganon, pumapasok na ng expressway. Gusto mong sumabay eh. Diba? Gusto mong sumabay. Pwede na ako ng bike. So, yun mo. Ayaw ko naman umangkas. Diba? Oo. Kaya, baka pa siya lang eh. 2019. Ilang taon pa lang kami nun. 2019. Ano yan? Kasama sa decisions mo nung kabataan yun eh. Totoo. Kasi, siguro ang kulang lang sa pagdidesisyon mo na yun is yung ano yun. Pagiging reasonable. O yun nga, nauna yung ano mo eh. Nauna yung gusto mo eh. So bagay hindi rin kita masisisi kasi dumadaan naman talaga sa lahat yan eh. No, hindi ko naman sasabihin na mali yung kang desisyon niya na yun eh. Kasi yung at that moment, sabi nga ni Josh, yun yung ano mo eh, gusto mo eh, makapagpasay sa'yo eh. So talagang clouded na yung utak mo na hindi mo na may... Tsaka isa pa sa sinabi mo, may option ka, meron ka na sasakyan eh. Di ba? May nagagamit ka na so hindi mo na talaga maiisip na bumili ng di ba? Parang siguro naka-apekto yun sa pagdesisyon mo nung mga oras na yun. Mahirap din. Mahirap din. Kasi may mga ganyang decision din ako noon na naisip ko, gusto ko yung moment na yun. Tapos, the long run, pinagsisihan ko yung decision ko na yun. Yun, yung mga yun, natutunan ko. Parang ang gagawin ko muna is, bago ko gawin, teka, hintayin muna natin hanggang bukas or hanggang mamaya kung gusto ko pa rin. Minsan kasi ano yun eh, nasa moment lang eh, lilipas din yun pagka pasan. Ay, hindi yun yung gusto mo talaga, hindi yun yung para sa'yo, hindi yun yung kailangan mo talaga. Ang ginagawa ko pag nag-decide ako niyan, kailangan mo timbangin eh. Tapos kailangan mo tignan kung para ngayon lang ba yan o para sa future na din. Dahil sa mga regrets ko na yan, madami rin ako natutunan eh. Sa isang maliit na bagay lang, tulad na lang ng pagbili ng isang gamit. Mula nung nauso yung mga online shopping na yan, mga Shopee, Lazada, mga ganyan. Every time na may gusto akong bilhin, ititenga ko muna ng 7 days talaga sa cart. Tapos paiisipin ko na, kailangan ko ba talaga siya? Magagamit ko ba siya ng pangmatagalan? At saka, yung may nagagamit ba ako? May ganon, yung tipong, may nagagamit ko ba ako? O kailangan ko lang palitan yung nagagamit ko? Parang ganon. Lagi ko nilalagay yung 7-day rule na, sige, add to cart mo, hintayin mo ng 7 day kung talagang gusto mo talaga siyang bilhin mo. Pero kung hindi talaga siya kailangan o may nagagamit ka pa rin naman, hindi ko siya bibilhin. Ganun lang eh. Yung mga natutunan ko, yung simpleng bagay lang ba na na-apply ko na ngayon. May takeaway naman pala sa mga ano eh. Yun ang maganda doon. Kaya ang mahirap dyan is yung nangyari na sa'yo tapos mangyayari ulit. Diba? Oo, tsaka mas naging ngayon eh. Mas naging play safe ako mag-decision ngayon eh. Mas naging ako, iniisip ko muna bago ko gawin. Oo. Yun din. Hindi naman pala totally talaga eh. Negative. Kasi yun nga, may lesson kang napulot eh. No? Ayun. XP talaga eh. XP. Experience talaga. Dahil sa experience. Yun. Diba? Ayun nga, kasi nga, kung ano man yung mga, ako rin minsan kasi naiisip yung mga ganyan, di ba, na pag-usapan natin sa mga recent episodes natin na, tulad nun yung last, yung Am I Falling Behind, di ba?
may mga ano tayo eh, may kanya-kanya tayong timeline eh. Hindi ito yung para magkaroon ng ganitong buhay. Pero darating din sa iyo 'yon. Nauna man sila ngayon, eventually yung para sa iyo dadating at dadating pa rin 'yun. Pag oras mo na, oras mo na. Tulad nga na sabi ko, Pagkos, Diba? yung swerte ni Juan, hindi swerte ni Pedro. Baka next time, swertein si Pedro, tayo yun, di ba? Hindi pa rin tayo swerte. Parang, Hindi pa rin. Hindi naman ako si Juan. Hindi naman ikaw si Pedro eh. Oo, no? Tsaka maganda talaga yung aware ka eh. So, para naman maging aware ka dun sa mga na yan, sa mga, paano ba tawag natin dyan, sa mga magiging, regrets mo na yan, kailangan pagdaanan mo muna, syempre, di ba? Oo, tama. Yun, katulad yan, napagdaanan mo na. So yan, natuto ka na yan. Patagalin muna yung isang bagay bago bilhin. Yan. Kailangan awareness din talaga. So yun. Patagalin mo. Hanggang matapos yung sale. Kapag wala ng sale, hindi mo na bibilin. Mahal yun. Oo nga, di ba? Ganun Totoo yan. Pero Mas maiisip mo na, hindi delikado mo kailangan eh. Minsan kasi, pag di ka aware, i-justify mo na halimbawa, ay, luma na kasi ito eh. Kailangan ko na ito eh. Yun, pag di ka aware sa ganun, eventually, mabibigay at bibigay ka rin eh. Lalo na pag nagkaroon ka ng budget. Oo, no? Naku, luma na to, may kagat. Parang, mic ko may kagat. Oo. Nag-iisip ka na agad ng bibilin mo eh. Bilhin ko na to. Tsaka, bagong technology. May ganito, may ganyan. Yung patay ka. Teknolohiya. Ito, bibigay ko na lang kay parang iyon. Justification ng item na yan. Wala. Meron pa? May dadagdag ka pa sa regrets? Wala na siguro, yun na. Wala na? Oo. Marami naman pala tayo natutunan kay Jasmine eh, no? Oo. Yung mga natin eh. Maganda talagang sinasama to si Jess eh. Ito na lang bago tayo magtapos. Sige. Ano yung pinaka mapapagpasalamat mo sa sitwasyon mo ngayon? Para makabawi ka naman. Puro regret eh. Oo. Tulad nga na sabi ko, papasalamat ako dahil natutunan ko yung mga pagkakamali ko noon. At ngayon, medyo may edad na tayo. Kumbaga, na natin, na bagalan na natin. Hindi ka. Hindi nakakati kasi yung mata ko, gag. Dahil sa kuliti. Wala iyakan dito experience lang usapan dito. Mas alam ko na ngayon na desisyonan ng maayos bago hindi ako pa basta-basta na lang di-desisyon na gusto ko yun, wala nang ganun. Lagi ko nang iniisip na ano ba yung consequences nito, ano ba yung mararating ko dito, may ganun. Maganda. Yun. Dami tayong natutunan. So, isang masaya at makabuluhang kwentuhan na naman. Yan. Sana nag-enjoy kayo. Kami, nag-enjoy talaga kami. Huwag niyong gawin yung ginawa niya. Sa mga kabataan ngayon, matuto na kayo. isipin niyo muna. Sayang yung panahon. Kotse o motor, kotse. Kotse na tayo ngayon. Kotse. So yun. Hanggang sa susunod na kabanata. Kita-kits!